Tayo lahat po ay magsitayo at buksan natin ang atin pong mga Bibles. Doon po sa Book of Ruth, doon po tayo sa Old Testament at atin pong babasahin ang isang talata ho diyan. Ang Book of Ruth, yan po ay kasaysayan ng isang Moabitess woman. Ang Moabites po, or Moabites, yan po ay hindi kabilang sa pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ay yung bansang Israel. Ang Moab, yan po ay, although related sila sa Israel, pero yan po ay bunga ng hindi magandang lahi. Okay. At sila po ay isa sa mga masamang lahi. Okay. Nonetheless, yan po ay inalaw na ng Diyos dahil sa kanyang great mercy and love to man, for God so loved the world. Still, He loved. Kahit pa yan ay ang kanilang pinanggalingan ay hindi talaga yan magandang buhay. Pero si Ruth, yan ay naging asawa ng isang Israelite. Noong ang isang pamilya nga po yan ay ni Naomi at saka ni Elimelech, ay lumikas magmula sa Jerusalem papunta ng Moab, sa lugar nila, dahil nga sa tindi ng tagtuyot at taggutom doon sa bansa na pinagdalhan sa kanila ng Panginoon. At pagdating nila doon ay nagkaroon din ng mingling ang pamilyang ito na mga dapat ay hindi. But nonetheless, ay nagkaasawa sila. Pagkatapos ay nangamatay din naman at walang bunga. At isa sa naging asawa nga yan ay si Ruth. Yung isa ay si, I think that was Orpha. Tama, Orpha. Hindi si Oprah. Si Orpha yan. Okay. At nung namatay din yung mga anak na ito ni Naomi at ni Elimelech, kasama si Elimelech ay namatay, so mag-isa na lang si Naomi, nanatili si Ruth sa kanya. At dito, maraming mga gumagamit na young people at maging sa mga kasal, ginagamit yung mga sinasabi ni Ruth. Yan actually, sinabi ni Ruth yan sa kanyang biyanan. Sabi ni Ruth, yung iyo pong mga yung Diyos ay magiging Diyos ko, yung inyong mga tao ay magiging kabahagi ako. Okay? Saan man kayo pumaroon ay nandoon din po ako. So sinabi niya yun sa kanyang biyanan. Bihira, no? Makakuha ka ba naman ng ganyan? Sabi yan, biyanang babae. Si Ruth ay babae. Pero gusto nga na talagang sumama sa kanya dahil nga ganun na lang yung kanyang pagkakilala. At makikita natin dito how Ruth valued yung pamamaraan ng mga anak ng Diyos, yung mga Hudyo. So kinalimutan niya yung mga bagay sa kanyang buhay, kinalakhan niya sa Moab. Ang lahat ng mga yan ay isinakripisyo niya, yung kanilang kultura, yung pangarap niya, lahat yan ay isinakripisyo na, at siya'y sumama kay Ruth pabalik doon sa Jerusalem. At kung ano sila, ang sabi niya, ay magiging ganun na rin ako. Kakalimutan niya ang kanyang naging buong buhay doon sa Moab, doon sa kinalakhan niya. Alang-alang lamang saan? Dito sa buhay na nakita niya kay Naomi at saka sa kanyang pamilya. Kaya dito ngayon ay nandoon na sila sa Ruth chapter 2 ay nandyan na sila sa bansang Israel. So nandun na sila. Okay, nakita po natin ang istorya, no? Mga bago. So nandun na sila, galing sila sa Moab. Siyempre may ugali sila.
mayroon silang mga pananampalataya na iba. Pero sabi niya, iiwanan na niya yan, magiging people na rin niya, yung the people of the Lord. At ang magiging Diyos na rin niya, yung Diyos ng Panginoon. At ngayon ay ito yung verse number 12. Nariyan po ang isang talata na atin nga pong bibigyang pansin ngayon. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. So ngayong umaga ay gusto pong makita natin diyan ang sinabi ni Boaz sa kanya, yung isang Israelite ngayon na nakakilala na yan ay relative ni Naomi at saka ni Elimelech na yung namatay. Anong sabi niyan? The Lord recompense thy work. Ang kausap niya dito ay si Ruth. The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord of Israel. At tingnan po ninyo ang napakahalagang mga salita. Bakit ho? That there would be a full reward. He said, under whose wings thou art come to trust. Under whose wings thou art come to trust. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga salitang ito. Tulungan niyo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa, ang maunawaan namin. At makita po namin talaga, Panginoong Diyos, sa aming mga sarili, kung kanino nga po kami nagtitiwala ngayon. Maraming salamat po, nakagaya ng buhay ni Ruth doon nga po sa Old Testament, ay ganun din po ang pangyayari sa aming buhay sa aming panahon. Sa mga nakaraang buhay, bago po kami nakakilala sa inyo, nakapagbasa ng salita, bago kami nakapunta ng simbahan, maraming mga bagay po na kami ay doon nagtitiwala. Pero kagaya ni Ruth, Panginoong Diyos, alam po namin that when we came to you, to your word and to your work, then we have come to trust you. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makaunawa sa umagang ito, sa maikling panahon, patawad sa aming pagkakasala at pagkukulang. Holy Spirit of God, pangunahan mo nga po kami. Sa aking sarili, wala po akong magagawa. Pero hinihiling ko po, Holy Spirit of God, gamitin mo ang mga talatang itong salitang ito para matingnan po namin ang aming ang aming buhay individual, buhay pamilya, kung saan nga po kami totoong nagtitiwala maging sa aming panahon ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Ngayon pong 2024, ay handa na ba kayo sa 2024? Okay. At gusto ko pong kausapin kayo bilang mga anak ng Diyos at miyembro ng simbahang ito. Are you bent? Are you ready indeed to neither cease from yielding? Unawaan na ba natin na nais ng Diyos na ikaw at ako ay laging nagbubunga? Na hindi tumitigil sa pagbubunga. But let me clear, anong klaseng bunga yan? Ang pagbubungang ito na tinatawag ng Panginoon ay yung ikay nagagamit ng Diyos para magdala ng tao sa simbahan at yung taong yan ay manatili sa gawain ng Diyos. Ulitin natin, ha? Yung bungang yan is in the context of the church. Kumbaga, ikaw ay naging bunga ng isa marahil o dalawa na mga tao, ng mga mananampalataya o tatlo o apat na tao. Pinagtulong-tulungan ka hanggang makarating ka dito at nanatili. Amen.
So may nag-invite sa'yo. Pagkatapos yung Sunday school teacher, nagturo sa'yo. Pagkatapos yung pastor, nangaral sa'yo. Pagkatapos yung area leader, binalikan ka. Pagkatapos Bible study ka. Pagkatapos yan, in-encourage. Hanggang ikaw ay manatili at ikaw ay ginagamit na ng Diyos. Yan yung bunga na tinutukoy ng ating nga pong salita ng Diyos ngayon. Yan po ay hango sa Jeremiah. At nais ng Diyos na bawat isa sa atin ay gamitin ng Panginoon magbunga. Nakakaintindihan ba tayo? Amen. So yung bunga na yan ay hindi, maraming klaseng bunga. Pero ang bunga na tinutukoy niyan, yielding na ito, the yielding of it. Yung yielding, neither cease from yielding, dapat hindi tumitigil sa pagbunga, ay yung ginagamit ka ng Diyos para magdala lagi ng mga tao sa gawain ng Diyos, at yung mga taong yan ay manatili at gagamitin ng Diyos saan? Sa church. Hindi bagay dati ikay ginagamit ng Diyos para magdala ng mga bisita doon sa iyong doon sa inyong party? Pag mayroon kayong mga inuman, di ba, sasabihin na, pre, mayroon tayong tagayan. Mayroon ka kaagad bisita, nakakagawa ka ng bisita. Pag ikaw ay pupunta ng picnic, meron kayong picnic, meron pa party, hindi ba nakakapag-invite ka? Bunga mo yung mga yun. Pero ngayon ay anak ka na ng Diyos, dapat magkabunga ka naman sa gawain ng Panginoon. Yan po yung neither cease from yielding. Kakaunawaan na tayo, mga kapatid. At yun po yung gagawin natin ngayong 2024. Kaya magmula sa araw na ito hanggang sa mga susunod, ay itaga mo sa bato. Hindi yan itaga mo sa bato, kundi ilagay mo sa puso mo, Panginoon, makapagdala talaga ako ng taong yan. At ang mga taong ito ay patuloy na nadadala at sila ay hanggang gamitin din ng Panginoon. Amen. Okay. So yun po yung ating maliwanag na gagawin ngayong 2024. Alam ko na marami pa kayong gagawin sa bahay nyo. Alam ko na mayroon pa kayong gagawin sa opisina ninyo. Alam ko na may gagawin pa kayo sa profesyon ninyo, sa inyong mga pag-aaral. Marami pa yung mga gawain. Pero bilang mga anak ng Diyos, are you a child of God? Anak ng Diyos, ito po ang nais ng Panginoon sa atin, neither cease from yielding. Di ba yung mga boss natin, gusto nila lagi tayong nagtatrabaho, kaya gusto nila na mayroon tayong production. Kaya nag-o-overtime pa nga eh. Kaya nga hindi makapunta ng mga ibang mga bagay kasi nga gusto nila yung mga boss natin mag-produce ka. Kung ikaw ay nandoon sa production ng mga microchips, dapat nagpo-produce ka ng microchip. Pag ikaw ay nagpo-produce ng mga relo, dapat nagpo-produce ka ng relo. Pag ikaw ay nagpo-produce ng mga sasakyan, dapat laging may sasakyan. Kahit yan ay nakaimbak dyan sa Kalamba. Nakita nyo yan sa Kalamba, ang daming mga sasakyan doon, pero produce pa rin sila ng produce. Amen? Wala pa rin tigil. Sa dami ng mga sasakyan, sabi ko, hindi ba kaya nila pwedeng ipamigay na lang yan? Wala naman nagamit. Nakikita nyo yan pag dumadaan kayo dyan sa expressway. Yun sa kaliwa, manggaling ka sa Kalamba, makikita mo doon, napakaraming mga sasakyan, pare-pareho naman. Pero ang tagal na yun, magmula pa nung pandemic, kita ko na yun. Naka-park doon, hanggang ngayon hindi pa rin ginagamit. Pero, tumigil ba sila? Sa pagpoproduce, marami na namang mga bago ngayon na mga sasakyan. Tama? Kaya ang mga boss kasi gusto nila nagpo-produce. Ngayon, kung ang boss mo ay ang Diyos. Amen. Ang boss mo ang Diyos. Are you a child of God? Ay sino ang iyong boss? Sino ang ating boss dapat? Sa spiritual life natin, ang Diyos. So sabi niya sa atin, neither cease from yielding. Ayaw din niya na tayo natitigil. Bakit ho? Ang tao ay laging nagpuproduce ng mga tao. Nilagyan mo na ng population education. Maglagay ka na ng birth control. Pero parami pa rin ang parami ang tao. So, ibig sabihin, marami pa rin mga tao ang napapahamak at kailangan mabahaginan ng salita ng Diyos.
Dahil sila ay pupunta doon sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre. Kaya ang sabi ng Panginoon, neither cease from yielding. At yan po ang nais natin gawin dahil yan ang maliwanag na gawain ng Diyos. Kaya kung nitong nakaraang taon, pag tinignan mo ang iyong sarili, ilan ang nadala ko sa Panginoon? At ilan yung nanatili? Ay kung wala pa, ay di dapat mag-umpisa ka na, lalo na sa prayer mo bukas, na magkabunga. Bakit 3 lang yun? Dapat ikaw ay manalangin na, mag-prayer and fasting, na magkabunga sa Diyos. Yun yung tamang bunga na sinasabi ng Panginoon. Kung ikaw ay kasama ko na ngayong 2024 ay nais natin that we shall not cease from yielding. At kung ikaw ay lalaki, then you stand up and say aloud, Amen. Kung kasama kita. At kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay babae, tumayo ka, magsabi ng glory. Yan, para naman magising kayo. Okay? Yung iba kasi ganyan lang. Kaaga-aga. Maliwanag ba yung lakbayin natin? Maliwanag ba na dapat may dadala ka sa susunod na pagtitipon? Maliwanag ba na dapat yan ay mananatili? Na pagtutulungan natin yan, pagtutulungan talaga natin yan, para manatili yan? Kung pinagtutulungan natin yung kaaway natin, ngayon pagtulungan natin itong anak ng Diyos, para manatili. Pinagtutulungan kasi natin kaaway natin eh. Bakit hindi mo pagtulungan yung kaluluwa na sa tingin ng Diyos yan po ay lively stone? Oh, bawat isa sa atin, tawag nga ng Panginoon lively stone. Di ba? Ano ba yung mga bato na mga mamahalin? Diamond, gold, ano pa? Silver, ano pa? Ruby, ano pa? Sapphire, ano pa? Yan, yung mga yan. Hindi kasama yung panghilod dyan. Kaya kung sa tingin mo, yung katabi mo ay, ito, alam mo, anong uri kang bato? Batugan. Pero ikay bato, mahalaga sa harapan ng Diyos. Amen. Oh, mamahaling bato yan. Hindi mo lang siguro nakikita ngayon. Tingnan mo yan. Di ba yung gold, hindi mo yan makikitang malinis na maganda yan kung hindi pa yan dumaan sa purification. Pag hindi yan nalinis ng gusto, pag hindi dumaan yan sa apoy, kung hindi dumaan yan sa mga paglilinis, hindi mo makikita yan. Na ito pala ay mapapakinabangan. So marahil sa tingin mo yung katabi mo, tingnan mo nga, mapapakinabangan kaya yan ng Panginoon? Itsura pa lang, ay hindi na mapakinabangan eh. Pero biro mga kapatid, ang mga tao na inililigtas ng Diyos, yan po turing ng Panginoon is a lively stone. Mahalaga. Kaya ikaw at ako ay mahalaga. Amen? Okay, dapat talaga, let's make sure that we will always yield. Yan po yung yielding na tinutukoy ng atin pong ating tema ngayon. Now, at yan po ay mahirap na gawain. Amen. Kaya kailangan matutunan natin kung saan tayo ngayon magtitiwala sa gawaing ito. Dapat ay hindi mo pagtitiwalaan yung mga bagay na kahit kailan ay hindi naman makakapagbigay ng full reward. Dahil reward talaga yung bunga. Yung yielding is a reward of the Lord. Hindi baga, inihalin tulad din yan. Sa mga anak, ano sabi ng Panginoon? The fruit of the womb is thy reward.
So yung mga taong yan na inilagay ng Panginoon sa bahay-sambahan ng Diyos, na ikaw ay ginamit, yan po ay reward sa iyo. Kaya pag nakikita mo ang mga batong buhay na yan, maybe an emerald, maybe what kind of a gem is that, a ruby or whatever, ay makikita natin yan, mahalaga, at yan po ay magpasalamat ka sa Panginoon. That is your reward. At ngayong taong ito ay nais nating bigyang pansin na ikaw at ako ay magkaroon ng bunga muli ngayong 2024. At yan ay manatili. Makita mong kumakanta na rin sa choir. Makita mong tumutugtog na rin yan. Makita mo nag-a-usher. Makita mo yan. Yan ay nandyan sa gawain ng Diyos, nag-soul winning. Nandyan sa gawain ng Diyos, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Nandyan yan lagi sa Panginoon. At the time when we come as a church, makita mo marahil na yan ay nasa full-time work na siya. Nasa academy, nasa multimedia, nasa lahat ng mga gawain. Yan po ang dapat maging maliwanag sa bawat isa sa atin. At mangyayari ba yan? Mangyayari. But you know, many people can come up with fruits just like this pag pera ang kanilang pinairal. Oo. Ano ba? Kaya nga tayo nawawalan kung minsan ng mga bisita. Yung ibang mga simbahan, punta ka, doon na lang po ako pupunta sa kabila kasi meron pong bigas silang ibibigay sa amin. Meron po silang ibibigay na hindi po ako kung hindi po sila, kasi ako po ay kanilang scholar, kaya doon na muna ako. Di ba yun yung ginagawa nila? Hindi mo naman masisisi, magandang bagay, nakakatulong. Hindi ko sinasabing masama yun na ikaw ay tumulong, magandang bagay. Pero sa gawain ng Diyos, hindi po yun ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin bilang mga anak ng Diyos, yan ay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya mahalaga kung saan ka nagtitiwala. Sa iyong ginagawa ba, yan ba'y nagtitiwala ka sa Panginoon? Alam mo yung sinasabi, under whose wings thou art come to trust, ay napaka-picturesque ko yan. Bakit wings ang ginamit? Under whose wings? Bakit ba pakpak? Kasi nga kagaya ng isang inahing ina, ang inahing ina? Manok. Ang inahing manok. Mali na salita. Ang mga inahin, di ba? Kapag yung mga sisiw ay mayroong problema, di ba nandun siya lagi na ano ba tawag niyan? Lilimliman niya sila. And she will protect her kids with her wings. Iyan po ang dapat na makuha ng isang Kristiyano, na kung meron man problema sa ating buhay, under whose wings whom you should trust. Kung minsan we trust money. When we trust, hindi si Manny Librando. Okay? Wow, money, yung pera. O kaya, hindi kung minsan kasi pag kaya ko na yan. Kung may problema yan, may pera ho, babayaran ko sila. May power talaga ang money. O kaya, may power din yung tinatawag natin na posisyon. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang. Sabihin mo lang pangalan ko dyan sa municipal, urban development, at kay bibigyan. Sabihin mo lang na sinabi ni Brother Ding. Pakikinggan ka. Kasi nga, mayroon siyang posisyon, marahil, doon sa kanilang lugar, kilala siya. Di ba nang pag ikaw powerful, mayor yan, na nagsalita yung mayor, kayo mayor yan. Hindi natin ginagawa yan sa gawain ng Diyos. Ano yan, matalino yan. That is trusting the flesh. Kayang-kaya yan ni Brad kasi matalino yan eh. Ilan bang napasahan niyang bar exam? Di ba? Nakapasa siya sa Mr. Clean Bar. Napasahan din niya yung champion na bar. Kaya magaling niyang maglaba.
Joke po yun, spiritual joke. Wala. Yan yung first joke ko sa 2024. Wala man lang tumawa. Okay. Yan, bilang mga anak ng Diyos. Ay, hindi man gagamitin yung talino mo. Marami naman gagamit yung kanilang ganda at saka kanilang kapugihan. Ang gamitin natin yan, may mga susunod sa akin yan. Maglalakad lang ako dyan sa kalye, may mga susunod na yan sa akin. Matin. Oy, saan ka pupunta? Pogi, saan ka pupunta? Miss Maganda, saan ka pupunta? Pwedeng sumama. Gagamitin ko yan. Tatas ko lang yung palda ko. Marami nga naman talaga napunta sa simbahan dahil naghahanap ng maganda. Oh, pero pasensya na kayo, ang mga magaganda, may mga asawa na yan. Ay, hindi. Sorry. Ay, marami palang dalaga. Sorry. Okay. Peace. Okay. Kaya nagkabisita kasi nga pinairal yung ganda o kaya yung pogi points. Pero pwede naman nangyayari yan, ha? Di ba? Meron akong kakilala dito, miyembro ng simbahan ito. Ba't ang dami mong bisita? Oo nga, nakita nila yung mga bisita na mga dalaginding. Ay, kasi ngayon lang sila nakakita ng lahing kagaya niya. Sabi ko, pambihira, dami talagang pumunta sa iyo dahil yan. Pero pagkatapos, na. Paano nga? Ginamit yung, ang nakita lang ay yung mukha. Ikaw din? Ikaw din ang dahilan? Bakit? Ginagamit mo mukha mo? Ay, kawawa naman yung mapupunta sa iyo. Ang pinakamaganda that we should trust is the Lord. Amen? Ang Panginoon, alam niyo yung salitang trust? Something or someone, to trust something or someone is to believe that the thing or the person is true or dependable. Yan ang ibig sabihin ng trust. Nagtitiwala ka kasi kaya ng Diyos. Kasi utos ng Panginoon ito, gagawin ko ayon sa kanyang utos. Yun po yung nagtitiwala. Kaya bilang mga mananampalataya ay dapat nating tandaan, to cease not or neither cease from yielding. Yan po ay utos ng Diyos. At papaano tayo mag-yield ng fruit? Just get the Bible tracts and then get into them and then give to them the tracts and trusting the Lord that God will work in their hearts. Yun lang ho yun, kapatid. Mai-invite ko ba yan? Trust in the Lord! Bigay mo na tracts. Kaya nga po may tracts tayo dyan at napakaganda nga ang tracts natin ngayon. May nakalagay pang soul winner. May contact number pa. At ibigay mo lang yun sa kanila. Pagkatapos yan ay tatawagan ka. Amen? Para yan ay maraming mga taga rito na naligtas, nakapunta dito dahil sa tracts. At sino po yung mga kagaya niyan? Si Brother Miko, nakakuha ng tracts. Kaya siya nandito ngayon. Miko, tayo ka nga. Hindi ka pa kilala. Yan. Sikat yan. Nakikita lang ng tracts, saan kaya ito? Christian Bible Baptist Church. Hinanap niya, nakarating dito. Ngayon, ilang taon ka na dito? 13 years. Biro mo 13 years na siyang nandito dahil lamang sa isang tracts. At kung sino kayo nagbigay na yun, nakilala mo? Hindi na niya nakikilala, yun nagbigay. Pero tiyak yan, makikilala natin sa langit. Amen? Ay di matutuwa yung mga gumawa ng tracts. Sabi na, may kasama ako. Kaya pag naggagawa ka ng tracts, pinagpipray mo, maraming salamat Panginoon na itong tracts na ito. Ginagawa mo ba yan pag nagpiprint ka ng tracts? Are you trusting the Lord na piniprint mo yung tracts na yan? Ay, yung makakabasa ay marahil magiging kagaya niya at makakapunta ng simbahan? At gamitin ng Diyos.
Ano? Kaya dapat talaga bawat isa sa atin lagi may tracts. Pamigay mo. At sabihin mo sa kanila, mahalaga po yan, basahin mo. Kung hindi mo man makakausap kasi busy sila. At that time, pagpunta mo ng tindahan, pagpunta mo ng mga malls, pagpunta mo sa lahat ng mga lugar, pwede kang mamigay pag ikay nakaupo doon sa jeep at yan kaya sa bus, magbigay ka ng tracts. Dahil ang mga yan ay nakaupo lang naman. At marahil ay magkakaroon sila ng ideya, ano ba itong trucks na ito? At yan ngayon ay makikita mo. Yan, you know, when you get into the bus, then pwede kang mamingay. At sasabihin mo lang, yan po ay galing sa Christian Bible Baptist Church, basahin nyo lang po, bigyan mo yung driver. May mangyayari ba? Trust in the Lord! Kasi utos ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na hindi niya ina-accomplish kung anong nais niya. Yung ikay may pag-usap lang. Kumatok ng bahay, dyan sa kalye, may pag-usap ng salita ng Diyos, tanungin mo siya patungkol sa kanyang pagkaw namatay ba, tiyak mo na pupunta ka sa sangkalangitan. You just ask. Baka hindi makikinig. You just ask. Pag kumatok ka, pagbubuksan kaya ako, baka may aso. Just do it. Trust in the Lord. Ba't ka ba matatakot? Kasi nakakotse siya. Alam mo, kotse lang yun. Hindi nangangagat. Kasi ang ganda ng bahay. Samantalang ang bahay namin ay barong-barong. Bahay lang yun. Pero mamamatay pa rin yun. Nakatira dyan. At kung yan ay mamamatay, saan yan pupunta? Kasi masyado siyang boss namin yun. Ano ngayon kung boss mo? O kaya teacher mo, mamamatay din naman yun Sabihin mo nga sa akin kung ang mga boss at saka mga teacher ay mayroong exemption sa kamatayan. Sabihin mo nga sa akin kung may exemption doon sa impyerno. Wala. Kasi masyadong matapang po yan Sa tingin mo, yung katapangan niya, forever yun. Ay di ba'y pag nagkasakit yun, hindi na yan maging matapang. At isang araw, papantay din yung paa niya. Ang tanong, nasaan na yung matapang? Wala na, hindi rin naman yan forever na magiging matapang. Kasi masakit siyang magsalita. Masakit lang siyang magsalita. Salita lang niya yun, nakakamatay ba talaga? Iniinda mo Mas matindi ang salita ng Diyos dahil ang sabi niya, ang lahat ng nagkasala pupunta sa impyerno. At yung taong yan, kapag hindi nakinig ng salita ng Diyos, pupunta yan sa impyerno. That's why you just tell them and ask them and give to them the Word of God. Sige lang! Kasi busy-busy lang sa kanilang business. Wala daw siyang time. Di nagkwentuhan kayo at magkwentuhan yung kamatayan. Meron daw siyang assignment. Sabi ko nga, may assignment daw siya kasi kailangan niyang matapos. Kung natapos mo yung assignment mong yan at namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Naisip mo na ba kung saan ka pupunta? Natapos mo yung assignment mo. Bibigyan mo lang ako ng 3 minuto. Natapos mo yung assignment mo, ilang oras mo gagawin assignment mo? 1 oras. Tanong, pag namatay ka na at natapos mo yan, bigla kang namatay, saan ka pupunta? Oo nga, di ba? Kung makikinig siya, makikinig siya. Kung hindi siya makikinig, marahil ay may magagalit. But just do it! Trusting the Lord that he or she will listen to the Word of God. Yan po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Utos ng Panginoon ito, di gawin natin. So you see, that is the trust under whose wings thou art come to trust. That's why there is a full reward. Why? Because we know that it is trusting the Lord. When you trust the Word of God at ginagawa mo yung salita ng Diyos, that is trusting God.
Kaya dapat meron ka nakikita. Kaya yung pagbubunga na yan po ay utos ng Panginoon sa atin that God really can do it. Ang pagliligtas, yan po ay gawain ng Panginoon. Amen. Ang gagawin lang natin, pangaral. Sino po naligtas dito hindi nakarinig ng pangaral ng salita ng Diyos? Pakitaas nga po ang kamay. O tumayo ka nga na walang nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos pero kayo naligtas. Pakitayo. O sino po dito ang ligtas na? Tapos may nagbahagi sa inyo. Pakikitayo nga. O may nagbahagi nga, no? Amen. So sa tingin niyo, yung iba maliligtas nang hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos? Sino nakapunta dito nang walang nag-invite sa inyo? Makapunta nga sa Christian Bible Baptist Church, bigla niyang naisip. Di ba? Meron din nag-invite. Amen? Ano ngayon? Kaya kapag nagbibigay ako ng tracts, pagkatapos may mga kasama siya, patas ini-invite ko, personal. Mamaya sasabihin ko, ay, alika Brad, kasama ka dito. Baka sabihin mo, hindi kita iniimbitahan. Baka sabihin mo, siya lang. Kaya dito. Ngayon pag sabi, wala akong panahon dyan. O, di okay lang. Kung wala kang panahon, basta magkakapanahon ka na isang araw na kayo mamatay. Oo. Kasi, baka tawagin nga ako na ako ang maglilibing sa iyo. Ay, di ba? Totoo naman yun. Pag may mga may patay, tsaka na ako nai-invite. Ay, di ba? Oh, pwede po mag-service doon sa bahay, pwede po mag-service, servisan ninyo. Oh, di ba? Ay, di makakapunta rin ako, kaya lang patay ka na. Saan ka pupunta? Oh. Sa tingin mo, pag ikaw ay namatay, pag ikaw ay namatay na, huwag kang magagalit sa akin. Hindi ka ba mamamatay? Sa tingin mo, pag ikaw ay namatay, sino gusto mong mag-service sa inyo? Si Sir Richie. Okay, si Sir Richie daw. Huwag na lang ako. Okay, thank you. Okay. Sir Richie, ha? Yan ang huling habilin. Pero sa totoo lang, no, bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan lang natin magtiwala talaga sa Panginoon. Yun po yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos nang ayon lang sa iyong kaisipan sa iba. Ang pagtitiwala mo sa Diyos, number 1, ay ang Kanyang salita. Mayroon kang pinanghahawakang Kanyang salita. In other words, pag ikaw nagtitiwala sa Diyos, ikaw talaga ay Bible reader. Ay sabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos, wala ka namang Biblia. Ay di mali yung pagtitiwala mo, sino yun? Diyos-Diyosan yun. Dapat may Bible ka, kaya ngayong 2024, dapat may kopya ka ng King James Bible. Do you have a King James Bible? Pakitaas mo ang King James Bible mo. Ngayon kung wala ka pa, ipanalangin ng Panginoon, gusto kong magkaroon yan. Sabi ko, nagtitiwala ako sa Diyos, ay wala naman akong salita ng Diyos. Ay di kaninong salita ang tangan-tangan mo, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa, makikita mo na kayo nagtitiwala sa Diyos kung binabasa mo yung salita ng Diyos. Kaya nga dito sa simbahan, meron tayong Bible reading. Araw-araw. Kaya dito sa Acts natin, ano nakalagay sa Acts? Pakitingin nga yung Acts natin. Na ginagamit natin sa Sunday School, nandyan naman yung atin pong Bible reading schedule. Sabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Nananalangin naman ako. Wala akong sinasabing masama yung panalangin. Pero ang pagtitiwala sa Diyos, dapat meron kang salita ng Diyos. Dahil hindi mo masasabi na nagtitiwala ka sa Diyos kung wala kang salita ng Panginoon. Kaya kailangan basahin mo yan. Ang tahimik ka. No, dapat nagbabasa ka ng Bible. So sasabihin mo, nagtitiwala ka sa Diyos, hindi mo nga binabasa ang salita ng Panginoon. Wala kang tiwala sa Panginoon. Kasi English, Pastor, kaya nga, magtiwala ka sa Diyos, maintindihan mo.
Ang haba-haba naman kasi, Pastor, bakit sinabi ko bang babasahin mo sa isang sitting yan? Pwede naman isang chapter, pwede naman yung mga chapters na nandyan, babasahin mo sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Amen! Siya, nagtitiwala ka sa Panginoon. Kailan ka nagtitiwala lang sa Diyos? Pag linggo? Ay dapat araw-araw ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga, mayroon ka dapat kopya ng salita ng Diyos ngayong 2024. Amen. Pangatlo, paano mo sasabi nagtitiwala sa Diyos? Hindi ka nga nagmemorya ng salita ng Diyos. Kaya wala kang ginagamit na salita ng Panginoon. Hebrews 10:25, mahalaga yun eh. Not forsaking the assembling of ourselves together. Kaya masaya ako kapag nakakapunta ng church. Bakit ho? Kasi sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling. Church po yun, church. So nakandito ako, ibig sabihin, nasunod ko ang Diyos. Nagtiwala ako kasi may gagawin pa naman eh, di ba? Sino dito mga walang gagawin sa bahay? Sino nakaiwan ng plantsahan? Ng paplantsahin? Yung mga lalabhan. Yung mga hugasin, nakalimutan, naiwanan mo. Yung kwarto mo, nakalimutan mo kasi malilate na, hindi mo na naitiklop. Yung mga di ba, may mga gagawin. Yung assignment mo, para bukas, klase na bukas. Naku, hahanapin na. Di ba may gagawin tayo? Oh. Pero, kahit maraming gagawin, may nag-imbita pa nga sa'yo, di ba? Na iba? May reunion pa ngayon eh. Pero nandito ka. Anong panghahawakan natin? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves. Oh, hallelujah! Nasunod ko ang Diyos. Nagtiwala ako sa Panginoon. Ano man yung mangyari, dahil nga po may mga gagawin ako, pero nagtiwala ako sa Diyos kasi inuna ko ang Panginoon. Yan ang pagtitiwala sa Panginoon. Meron ka kasing ginagamit na salita ng Panginoon. Nung nagbigay ka kanina ng tithes and offering, hindi bagay dapat nagtitiwala ka sa Diyos? May mga gastusin ngayon, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya nagbigay ka pa rin. Yun ang pagtitiwala sa Panginoon. Bakit ho? Nasa salita ng Diyos. Bring ye all the tithes into the storehouse. Pagtitiwala sa Diyos yun. Ay ngayon kasi ang iba, akala nila nagtitiwala lang sila sa Diyos kasi may relihiyon na sila. Meron na akong simbahan eh. Ang tanong ko, nagtitiwala ka ba talaga sa Diyos? May simbahan ka nga, may pinupuntahan ka. Pero hindi naman ayon sa salita ng Diyos, ay hindi nagtitiwala sa Diyos yan. Kaya maraming salamat, nandito ka ngayon. At dito ay pinapangaral sa atin kung paano ang totoo magtiwala sa Diyos under whose wings. Nagtiwala ka sa kaligtasan mo. Bakit ka? Are you saved? Saan ka nagtiwala doon? Paano ka ba naligtas? Di ba ang kaligtasan, ang sabi ng Panginoon ay kay Kristo lang. At ang sino mang manampalataya ay hindi na mapahamak. Kaya tayo nagtiwala doon sa sinabi ng Panginoon. Kaya minimemorya natin ang salita ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Doon ako nagtiwala noong April 13, 1985. At hanggang ngayon ay nagtitiwala ako ng aking pagtanggap noong April 13, 1985. Kailanman ay hindi na bago sapagkat nandyan pa rin sa John chapter 1 verse 12. At kahit sino yan ang aking pinapangaral. Dahil dyan ako nagtitiwala. Kaya yan po ang pagtotoong pagtitiwala sa Diyos. At kaya ako ngayon ay involved sa gawain ng Diyos, sa buhay na meron ako, sapagkat yan din po ay nasa salita ng Diyos na ang sino man ngayon na naligtas ay dapat nasa simbahan at dapat yung gawain dito sa simbahan yun ang ating ina-adapt kaya tayo nagbabago. Kaya may pagbabago sa buhay mo kasi nga may ibang klase ng buhay ang buhay simbahan. Sino ay nag-testify nito? Nung makita niya, si Brother Richie, makita niya na dito, bihira. Nung kailan ka pumunta dito, Brother Richie?
wag mong kalilimutan ha, yung huling habilin. Si Brother Richie, yan. Una nakita niya, ang mga lalaki ay naka-necktie, naka-tuck-in. Kinalingguhan, sabi niya sa misis niya, kailangan magkaroon ako ninan, ha? Sabi niya, Che, tiyakin mo na damit ako, ha? Oh, kasi nakita niya yun. Ganun pala dapat ang magdamit. Ganun pala ang dapat buhok. Kung may buhok. Ganun pala ang magsalita. Ganun pala yun. So kinalimutan niya yung dati niyang buhay. Kagaya ni Ruth, under whose wings. Kaya naman dapat kapag kayo nagsisimba, dito kita mo na yung pagbabago ng buhay. Yun palang kinakanta. Ang mga babae pala dapat yun ang kita natin. Amen? So bagong buhay. Gusto ko ganun din. Hello? Knock, knock. Yan ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya tanong ko ngayong umaga, saan ka nagtitiwala? Sino talaga pinagtitiwalaan mo? Alam mo kung bakit marahil ikaw ay saved na, baptized na, ginagamit ng Diyos, pero wala ka na ulit doon sa gawain ng Panginoon. Kanino ka nagtiwala na naman? Ba't tumigil ka? Kasi yung narinig, ganyan, yan. Kanino ka nagtiwala doon sa sinabi niya? Kanino ka nagtiwala doon sa mga tao na mga nagkakamali? Ba't hindi ka magtiwala sa Diyos? Amen. So ngayong umaga, tingnan natin ating sarili. Saan ba talaga ako nagtitiwala? Ngayon 2024, ito pala yung tamang pagtitiwala. Magkaroon ako ng salita ng Diyos. Basahin ko ang salita ng Diyos. Memoryahin ko yan. Kagamitin ko ito. Kailangan pala talagang ikay magpunta na simbahan at doon bagong buhay, kung gusto kong magbagong buhay, ay yung buhay ng simbahan ang gagamitin ko, hindi yung buhay sa labas. Alam po ninyo, ang salita ng Diyos, yan ang unang dapat nating maunawaan. Kaya kung ang salita ng Diyos, kahit pa hindi yan pumasa sa iyong lohika, and it seems impossible. And not only it seems impossible, but it may counter logic and science, and may defy culture. Ang isang nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, susundin niya yun. Kaya kahit yung kalakarang yan ay hindi ayon sa akin pong kinagisnan, ay susundin ko pa rin ang sinabi ng Panginoon. Yun po ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. Kaya tanong, ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos? Masasabi rin ba sa iyo ng iba, God will give you a full reward. Bakit ho? Because under whose wings thou art come to trust. Sinong pinunta mo dito? At kanino ka nagtitiwala? Ngayong umaga, dapat magtiwala ka sa Panginoon. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Ikaw nga po, Panginoon, manguna sa invitation. Ano man po mga pangangailangan ng inyong mga anak, I pray that you would help us. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita po namin, may mga lalapit na mga members ng church na ito, para may pag-usap po sa inyo. Sama lang po kayo sa kanila para higit pa ninyong maunawaan kung ano ang dapat nating gagawin sa pagtitiwala sa Diyos. At ngayong nandito ka ngayon din, ikaw ay ligtas na.
Are you saved? Kung ligtas ka, pwede bang malaman ko by raising your hand? Kung ikaw ay ligtas na, amen. Kung ikaw ay ligtas na, thank you, pwede nang ibaba. Ikaw ay nabaptize na, will you raise your hand? Amen. Praise God. Okay. At kung ikaw ay ligtas na pero hindi pa nababaptize, pwede bang pakitaas din ang iyong kamay? I'd like somebody else to talk with you. Okay. So yung mga hindi pa nababaptize, somebody else will talk with you. Bakit? Ano bang sa inyo? Sige, ano lang po. Yes. Maganda hong bagay yan. Bakit ba? Ano bang pagsunod sa Panginoon? Okay. Si brother, ano din yan? Si brother John. Si John. Yan, si John. Yan. Sino pa ho? Ang hindi pa nababaptize dito, alam mo, save ka na, pero hindi ka pa nababaptize. Is there anyone? Or makausap kayo? I'd like you to follow the Lord. Ikaw ay saved na, baptized na. You know that. But are you fully trusting the Lord? Ikaw ba talaga nagtitiwala sa Panginoon? Kumusta ang Bible reading mo? Pastor, ako po walang Bible. Pag-pray mo nga po ako na kayo magkaroon ng Biblia. Yes, nakita ko yung kamay. Sino pa yun? Sino pa ho? Taas mo lang ang iyong kamay. Amen. Amen. Okay, mahiya. No? Pastor, ako po, let's bow down our heads. Sana mo nga mata mo kasi ayokong makita mo yung decision o yung kailangan ng iba. At ikaw lang yan. Pastor, ako po may Bible pero madalang akong magbasa ng Bible. Pwede ba pag-pray mo ako maging regular ang Bible reading ko? Amen. 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 Yes, nakita ko yan. Pastor, ako po nagbabasa. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nagme-memorya. At hindi ko yun ang ginagamit sa mga decision sa buhay. Pag-pray mo nga ako na magkaroon ako ng lakas ng loob, magmemorya ng salita ng Diyos. At yun din yung gagamitin ko lagi sa aking buhay. Will you raise your hand? Amen. Yan. Amen. Amen. Yes, nakita ko po. Pastor, gusto ko po talaga ang bagong buhay. Ngayon ko lang naiintindihan na ang bagong buhay dapat talaga ay yung church life na buhay. Church life na buhay. Na matuto akong mag-adjust sa church life kasi yan po yung buhay na ibinigay mo. Ngayon ko lang po naiintindihan. Please pray for me. Anyone who would raise his hands or hand? Panalangin mo nga ako, Pastor, na matuto akong mag-adjust sa church life dito sa atin. Amen. Yes. Meron pa ba? Meron pa ba? Amen. Natutuong magtiwala ako sa Diyos, hindi lang sa salita. Bago ako magwakas sa panalangin, bakit? Bigyan natin ng oras. No? Sa mga nagtaas ng kamay dito sa altar, may pag-usap ka sa Panginoon. No? Napakaraming yan na dapat mong dalhin sa Panginoon. At kung ikaw ay hindi nagtaas ng kamay, we will sing Just As I Am. Yun pong mga nagtaas ng kamay, may ilalapit sa Panginoon. Dito lang po sa altar, may pag-usap. As we sing the first verse, and song number Just As I Am, 131. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bids me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, and waiting not, yet my dark blood to thee.
Amen. Kapag meron po kayong ilalapit sa Panginoon, you just come. Alam mo yun, narinig mo ang salita ng Diyos, but hindi. And as we sing, they're singing the fourth verse, awitin po natin. Ready? And just as I am poor, wretched, blind, sight reaches healing of the mind, yes, all I need, lead in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. Amen. Amen. Tayong lahat po ay magsitayo. At maraming salamat sa mga kinausap ng Panginoon. Mag-pray natin kung ano man pong kanilang dinala sa Panginoon ay magkaroon ng kaliwanagan. Let's pray. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa time na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain mo po ang inyong mga salita at ang aming pagtitiwala sa inyo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagtatapos na ito at ikaw nga po ang may tataas sapagkat ito ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.